Mga laruang papel. Isinulat ni Genaro Gojo Cruz. Iginuhit ni Jomike Tejido. Kakaiba ang mga laruan ni Tata. Hindi ito tulad ng laruan ng kanyang mga kalaro. Hindi nabibili ang mga ito. Gawa sa makukulay na papel ang kanyang mga laruan. Si Tata ang gumagawa ng kanyang mga laruan, pero kahit yari lang sa papel, matibay at kahanga-hanga naman ang mga ito. Ang kanyang nanay ang nagturo sa kanya ng paggawa ng mga laruang papel. Hindi lang basta ang mga laruang papel, matitibay at makukulay ang mga ito. Una siyang nagpaturo ng paggawa ng saranggola. Nakita kasi niya ang magagarang saranggola na binili ng kanyang mga kalaro sa tindahan ni Aling Perla. Tinandaan niya ang bawat sabihin ng kanyang nanay habang gumagawa sila ng saranggola. Dapat matitibay na tingting ang iyong gamitin. Huwag masyadong marami ang pandikit. Maselan kasi ang papel di hapon. Madali itong mapunit. Ang sabi ng nanay. Yari na ang saranggola. Naidikit na rin ang mahabang buntot nito. Nilagyan pa ito ni Tata ng mga disenyong ibon at ulan. Ang ganda-ganda! Napahiyaw si Tata. Namangha ang mga kalaro ni Tata sa matibay at kakaiba niyang saranggola. Saranggola. Piliin ang makukulay na papel. Ihanda ang tingting, kaning pandikit at pising matagal ding itinabi. Buuin ang hugis diamanting kalansay na tingting na galing walis tingting ni nanay. Konting kaning pandikit upang maging matibay at maging matayog na halos abot langit. Gumupit ng mahahabang papel. Pagdugtong-dugtungin hanggang sa mabuo ang buntot na mahabang mahaba. Ikabit sa katawang kay ganda ng bihis. Ikabit na ang pisi at saka tumakbo ng matulin upang gisingin ang natutulog na hangin. Hanggang ang saranggola ay magsimulang tumining at mga ibon sa langit ay makapiling. Hatak-hatakin pa itaas, pa ibaba ang mahabang pisi sa pagsayaw-sayaw ng mahabang buntot. Parang narating na rin ang asul na langit. Isang araw, nakita ni Tata ang kanyang mga kalaro na nagpapalipad ng mga eroplanong papel sa bukid. Gusto niyang sumali pero wala siyang eroplanong papel. Agad siyang umuwi ng bahay upang magpaturo sa kanyang nanay ng paggawa ng eroplanong papel. Dapat tama lang ang laki, hindi maliit, hindi naman malaki. Kung ano ang tupi sa kanan, ganon din sa kaliwa. Kailangan magkabilang pakpak ay magkasinlaki. Ang bilin ng kanyang nanay. Nang matapos ng kanyang nanay ang eroplanong papel, nilagyan pa ito ni Tata ng mga disenyong hayop. May aso, kuting, kuneho, ibon at iba pa. Ang tibay! Ang ganda! Napahiyaw si Tata. Nagulat ang mga kalaro ni Tata sa kanyang makulay na eroplanong papel. Mataas at matining kung lumipad. Eroplanong papel. Di lang sa paliparan makakakita ng magagarang eroplano. Kaya mo ring gumawa ng sarili mong eroplano. Pwedeng lumang dyaryo at magazine. Huwag lamang pahina ng mga importanteng libro. Bawat tupi sa kanan, tupi rin sa kaliwa. Nang maging pantay ang magkabilang pakpak. Matulis ang nguso. Malapad ang pakpak. Pumailan lang o bumulusok man sa lupa. Ang mahalagay, nahahawakan ang eroplanong kay gara-gara. Minsan, nadatnan ni Tata na naglalaro ng sundalo-sundaluhan ang kanyang mga kalaro. Suot nila ang kanilang mga sombrerong papel na parang pansundalo. Napangiti si Tata. Bagay na bagay sa kanilang mga sombrerong papel. Agad siyang umuwi ng bahay at nagpaturo siya sa kanyang nanay ng paggawa ng sombrerong papel. Gusto niyang sumali sa larong sundalo-sundaluhan. Kumuha ang kanyang nanay ng papel at pandikit.
Nagtulong sila sa paggawa ng sombrerong papel. Nakita niyang gumawa muna ng hugis parihaba ang kanyang nanay. Dapat husto sa iyong ulo ang sombrero nang di mahulog. Kung ano ang tupi sa kanan, ganun din sa kaliwa. Itiklop at saka idikit. Ang bilin ng kanyang nanay. Nang matapos ng kanyang nanay ang sombrerong papel, nilagyan pa ito ni tata ng mga disenyong puno, damo, at nuno. Wow! Kay gandang sombrerong papel! Palundag-lundag na nasabi ni tata. Nagsalamin pa siya upang makitang sukat na sukat sa kanya ang sombrerong papel. Namangha ang mga kalaro ni tata sa suot niyang sombrerong papel. Sombrerong papel. Lumikha ng sombrerong papel na gawa sa makulay na pahina ng mga babasahin. Kasyang-kasya sa ulo upang di matanggal. Kahit magpatalon-talon, magtatakbo o tangayin ng malakas na hangin. Kahit saan mapadpad, nasa ulo pa rin ang sombrerong matibay at gawa sa makulay na papel. Isang hapon, pagkatapos ng malakas na ulan, naglaro ang mga kalaro ni tata ng karerahan ng mga bangkang papel sa malapit na sapa. Naghihiyawan ang kanyang mga kalaro dahil sa pag-uunahan ng mga bangkang papel. Agad na umuwi si tata sa kanilang bahay at nagpaturo siya sa kanyang nanay ng paggawa ng bangkang papel. Makikipagkarerahan din siya ng bangkang papel sa kanyang mga kalaro. Kumuha ang kanyang nanay ng papel at pandikit. Dapat husto lang ang laki ng iyong bangkang papel. Kapag masyadong malaki ang bangka, mabagal at mahihirapan itong umusad. Wala sa laki ang ikatatagal ng bangkang papel sa tubig. Kailangang pantay ang pagtitiklop. Ang bilin ng kanyang nanay. Nang matapos ng kanyang nanay ang bangkang papel, nilagyan pa ito ni tata ng mga disenyong isda, dahon at mga kabibi na parang totoong sasakyang pandagat. Hanep, sobrang pogi itong bangkang papel ko. Ang puri ni tata sa kanyang bangkang papel. Namangha ang mga kalaro ni tata nang ilusong niya sa tubig ang kanyang bangkang papel. Nagsimula na ang karerahan. Nagsimula na rin ang hiyawan ng kanyang mga kalaro. Kinabahan si tata. Ito ang una niyang pagsali sa karerahan ng mga bangkang papel. Sobrang tulin ng bangkang papel ni tata. Kayang-kaya itong tangayin ng tubig. Naiwan ng ibang malalaking bangkang papel na isa-isang nalunod sa tubig. Tuwang-tuwa si tata. Naisip niya ang sinabi ng kanyang nanay. Wala sa laki ang ikatatagal ng isang bangkang papel sa tubig. Bangkang papel, pantay na pantay ang pagkakatupi upang maging matibay ang bawat bahagi. Di naman sobrang laki, di rin sobrang liit, basta't kayang tangayin ng malinis na tubig sa sapa o batis. Liliko-liko, bumubuelo-buelo, umiimbay-imbay, sumasabay-sabay sa daloy ng tubig. Parang lulubog, pero agad ding lilitaw. Sana'y makatagal sa tubig ang makulay na bangkang papel na di mabubulabog ng hiyawan upang marating ang hangganan ng karerahan. Umuwi agad si tata. Sabik na sabik niyang ibinalita sa kanyang nanay ang kanyang pagkapanalo. Tuwang-tuwa rin ang kanyang nanay. Pero anak, kailangang matuto rin tayong tumanggap ng ating pagkatalo kung minsan. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaari tayong manalo. Ang bilin ng kanyang nanay. Tinandaan uli niya ang bilin ng kanyang nanay na laging handang tumulong sa kanya sa lahat ng oras. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang nanay. Simula noon, siya na lagi ang gumagawa ng kanyang mga laruang papel. Walang kasintibay ang mga laruan kung yari sa makukulay na papel. Si nanay ang nagturo sa akin kung paanong gawin ang makukulay at magagarang mga laruang papel. Ang laging bida ni tata sa kanyang mga kalaro.